Magandang umaga po sa Nag-struggle ako kahapon nung Tuesday kasi nung sabihin ni Pastor John na hindi ako masundo, pupunta ako ng airport mag-isa. Tapos, hindi ko alam eh. Bagamat, ilang beses na akong kasama ni Pastor John sa airport, pero siya yung nagpa-process kung paano kumuha ng ticket, paano mag-register. So nag-struggle ako ng ilang araw. Sabi ko, ano gagawin ko? Paano pagdating ko sa airport? Saan ako pipila? Paano kaya ako makakarating ng Pagadian? Kasi baka maling eroplano yung masakit ko, di ba? Possible, di ba? The same sa buhay natin. Tanungin ko kayo, where you are going? Sagutin nyo sa isip nyo. The second question is, do you know how to get there? Magkaiba yung saan ka pupunta at paano ka makararating. Magkaiba yun eh. Maring may intention tayo na pumunta sa isang lugar, but the question is, do you know how to get there? Alam mo ba yung proseso ng pagpunta doon? Ganun din sa buhay natin, sa personal. Pinanganak tayo dito sa mundong ito with a purpose, siyempre. So ano yung itinalaga ng Diyos na dapat nating lakaran. At lagi tayong nag-worried araw-araw kung ano yung magiging future natin. Buhay natin sa hinaharap. Kung nag-worried tayo sa buhay natin, ganun din dapat sa ministry. Bakit tayo umahal ng church? Bakit tayo nagpupuyat? Bakit tayo kinakailangan na mag-ibando tayo? Bakit kailangan natin na laging kumanta ng acapella? Bakit hindi natin kayahin yung iba? May reason kasi. May reason. Kasi meron tayong future na tinitingnan not as possible, as much as we can, na ma-preserve natin kung anong meron tayo ngayon as a primitive Baptist. Kailangan natin ito na madala hanggang sa next generation, maipasa hanggang sa next generation. Hindi dapat matapos lang sa panahon natin. Ito yung mindset ni Paul na ibinigay niya sa kanyang disciples na si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 2, ito yung sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Si Timothy ay isang batang pastor. Napakabata niya na naging pastor ng Ephesian Church. Ang unang sinabi ni Pablo kay Timothy nung i-take over niya yung Ephesian Church, sabi ni Pablo kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bakit yun yung unang sinabi ni Pablo? Be strong. Bilang batang manggagawa, alam ni Pablo na kahit matanda na siyang apostol o lingkod ng Diyos, maraming discouragement sa paligid. Maraming bagay na pwedeng magpahina ng ating pananampalataya. Depressions can weaken us. Diba? Stress. Nakapagpapahina. At hindi lang pinahihina yung ating faith, pinahihina din yung ating physical body. Kaya nga pagka nag-isip tayo ng sobra-sobra, ang unang naapektuhan yung ating physical body. Nagkakasakit tayo. Kagaya ko, sabi ko nga, 8 years na ako na lumalaban sa diabetes, biyaya ng Panginoon. Minsan malakas, minsan mahina. Kaya nga, bawat isa sa atin, hindi lang pastor, kundi bawat individual na Kristiyano, we need to be strong. Kailangan magpalakas. Hanapin natin yung mga bagay na pwedeng makapagpalakas sa atin. Amen. Na pwedeng maging panlaban natin sa araw-araw na buhay. Kasi nga, ang buhay it is a battle. Araw-araw nakikipagdigma tayo. Araw-araw nagtitiis tayo. Araw-araw nakikipaglaban tayo. Araw-araw nag-struggle tayo. Sabi ni Paul, be strong. We need to be strong. And what is the source of strength that we need? Sabi doon, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yung iba, ang strength nila is kapwa-tao.
Kasi may kilalang politiko, malakas ako kasi kaibigan ko si mayor. Kaibigan ko si ganito, si senador. Yung iba, malakas ang loob kasi may pera. Diba? Ma-impluwensya. Yung iba, malakas ang loob kasi medyo, kumbaga, mayroon siyang wealth. Mayaman siya. Doon galing yung kanyang strength. But the Apostle Paul, sabi niya kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sa biyaya tayo ng Diyos, dapat maging malakas. Huwag tayong magtiwala sa ibang tao, sa lakas ng ibang tao, sa impluwensya ng ibang tao. Huwag tayong magtiwala sa kayamanan, huwag tayong magtiwala sa kung anong meron tayo. Magtiwala tayo sa biyaya at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na ang pwede maging kalakasan natin. Pag umalis tayo sa biyaya ng Panginoon, saan tayo pupulutin? Hindi natin mararating yung talagang destination na gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Lahat tayo mayroong purpose kung bakit nabuhay. So para maabot natin yung goal na yon, ma-reach natin yung goal na yan na talagang dinesign ng Panginoon sa atin, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus our Lord. Huwag natin kalimutan yung grace ng Panginoon. Number 2, verse 2, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Sabi ni Paul, yung mga bagay na narinig mo sa akin, those things that you heard of me, those things that you have learned from me, sabi doon, commit to faithful men. Sabi ni Pablo, bilang pastor, nandiyan ka na, bilang pastor ng Ephesians, sabi ni Paul, para hindi mamatay ang ministry, kasi narinig ko sa ilang punto ng mga pastor, may nag-struggle sila dahil maraming mga churches since pandemic na talagang hinahirapan ng bumangon. After ng pandemic, talagang maraming nalagas, maraming mga pastor ang nadi-discourage kasi nga bumaba yung attendance. May mga members na pag prayer meeting hindi na maka-attend kasi nga nasanay na sa online. Oo, may service, nag-aantay na lang sa online, hindi na pumupunta ng church, ayaw na ng face to face. Nasanay na sa social distancing. Ayaw nang lumabas ng bahay. Yung iba naman, talagang totally hindi na bumalik ng church. Ito yung struggle ng mga pastor, ng mga workers ng church. Masaya ang pastor kapag ang mga miyembro nandyan palagi. Alam mo kami mga pastor, ang hugot namin ng kalakasan, bukod sa biyaya ng Panginoon, makita namin yung mga miyembro pag Sunday. Kasi nga, isa sa mga tinuro ng Panginoon na ang mga miyembro si panalangin. Sa amin maliit lang yung church. Yung mga upuan bilang na bilang lang namin. At the same time, yung mga upuan o mga individual na miyembro, kabisado ko. Pinagpipray ko yan kada isa individual. Family, mga anak, pinagpipray ko yan. Sana maging available sila sa Sunday para makanambahan kami kasamang mga kapatid namin. So pagka may wala, parang nakakalungkot. Diba? Minsan kalahati lang yung umatin, parang magpipreach pa ba ako o magsermon na lang ako? Parang gano'n. Ang struggle ng isang magagawa ng Diyos is kapag ang gawain ay tumatamlay, hindi nagiging masaya ang pastor, malungkot ang pastor. Kaya sinabi ni Pablo kay Timothy, yung mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Si Timothy, siguro ito yung sinabi ni Pablo during his ordination. Marami silang inordain ni Pablo. Isa si Timothy doon. Sabi ni Pablo kay Timothy, tandaan mo yung mga sinabi ko sa iyo, mga narinig mo sa akin, kung ano yung tinuro ko sa iyo, ipagkatiwala mo din sa mga faithful members. Hindi sinabi ni Pablo na look for the most intelligent person in the church. Paul did not say that look for the wealthiest man in the church. Paul did not say look for the most attractive, handsome, smart. No, sabi niya, look for the faithful man inside the church. Pwede kasing matalino pero hindi naman faithful. Okay sana kung matalino na faithful pa, di ba? Maganda.
Si Pablo, yun ang kanyang category. Sinabi niya, Timothy, yung mga tinuro ko sa'yo, kailangan maghanap ka ng mga faithful men sa church, doon mo din ituro. Ipasa mo sa kanila. Alam niyo, pinakamahirap sa lahat yung matanda ng pastor, hindi pa niya nakikita kung may successor siya. Diba? Mahirap eh. Yan yung naging burden ko simula't simula na, sabi ko, tatanda ako, mawawala yung kagwapuhan ko. Diba? Lahat naman. Pero, ang tanong, sino yung papalit? Sino yung papalit dito sa pulpit? Sino yung magpapatuloy ng gawain? So, isa sa ginawa ko is, inobserve ko yung mga men sa church, kasi lagi ko sinasabi sa church, hindi lahat kayo ay tinawag magpastor. Totoo yun. Lahat ng men sa church, hindi kayo tinawag magpastor. May tinawag lang talaga ang Panginoon. Pero, sa primitive, dapat lahat ng men ay preacher. Able to preach and able to teach. Pwede kayong mag-preach dapat. Yung sinabi ko sa kanila. So, nagpray ako sa Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, Lord, na ma-discern ko sino yung sa kanila, yung pwedeng mag-start ako na i-disciple ko sila personally. Personally. Nagwa-one-on-one kami, iwa-one-on-one ko talaga. So, nakakita ako ng isang miyembro na lalaki, hindi pwedeng babae. Tinuruan ko pa isa-isa, tapos may isa pa uling lalaki ulit, miyembro, nakita ko yung ano siya, na faithful siya eh. Talagang umaatin siya palagi. Sa giving, faithful din, wala akong masabi. Tapos yung buong pamilya dinadala sa church, sabi ko ito yung mga sign ng faithful men. Dinisciple ko sila. And then may isa pang lumitaw yung anak kong bunso, yung tinuruan ko din. So one-on-one kami, sabi ko ganito yan. Nung ma-disciples ko na, sabi ko pwede ba kayong mag-preach minsan? Pero ang unang preaching nyo, ako yung gagawa ng, magbibigay ng topic, saka ng lesson, i-preach nyo. Ang unang assignment nila, i-preach yung tulip, saka yung 5 phases of salvation, back to back yun. Yun ang kanilang dapat i-preach. Pakikinggan ko, pakikinggan ng church, observe namin kung talagang may calling kayo sa Panginoon. So, ganon. Nag-preach, hindi naman ko okay naman. Hindi naman nagpatanggap. Naintindihan. So, Lord, thank you. Naintindihan nila yung tulip, saka yung 5 phases of salvation. So, na-preach nila ng maayos. Kaya sabi ko, hanggang sa ilang taon na silang nag-preach. Ino-observe ko pa rin, siyempre, yung faithfulness nila. Sabi ko, minsan gumawa kayo ng sariling topic, saka kayo mag-preach. Tingnan ko naman kung paano kayo gumawa ng sariling pag-aaral. Para hindi naman kayo parang dinidiktahan ko ng topic. So mag-create kayo ng sarili nyong sermon. At i-observe ko din kung paano kayo gumawa ng outline. Or kung kahit walang outline, sabi ko basta paano kayo gumawa ng sermon. Nakita ko may kanya silang porte. Dalawa sa kanila yung magaling sa doctrinal. Isa sa kanila yung sa counseling. Magaling siya pagdating sa counseling. Yung isa, yung anak ko naman sa counseling at saka sa theology. Mahusay siya. Pareho siyang nakita ko yung strength niya doon. So nakakatuwa kapag ka nakikita natin na may mga faithful men sa church na kapag hindi pwede ang pastor, may tatay yung iba. Gaya, nandito ako. Wala magpipreach ng Sunday. Sabi ko sa kanilang tatlo, mag-prepare kayo. So, nakalinya yung tatlo. Every 2 months, binibigyan ko sila ng pagkakataon na mag-preach every 2 months. Tigi-tigi isang part sila. So, bakit kailangan na meron tayong mga Timothy, meron tayong mga natitirain sa loob ng church? Kasi sa history ng Pilipinas, kung titingnan ninyo mabuti, ang Catholic Church is more than 500 years sa Pilipinas since 1521. 2024 na tayo, 503 years na ang Catholic sa Pilipinas. Anong naging resulta? More or less 80% ng populasyon ng Pilipinas naging Catholic. Kumbaga, ang laking accomplishment para sa kanila na nagawa mong Catholic ang 80% ng mga Pilipino, napakalaking accomplishment. At the same time, isa sa na-accomplish ng Catholic Church is tinawag tayo ng international community bilang pangalawa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Thanks to the Catholic Church. Dahil maganda yung naging resulta ng kanilang ministry. Bakit ko sinasabi? It is possible ng isang tao ay makonvert into one religious organization without inner transformation.
Pwedeng nakiki-attend lang, pwedeng na-convert lang sa religion, pero hindi naman talaga naging Kristiyano. Kaya yung 80% na yan, parang wala lang, naging Catholic lang, pero hindi naman talaga naging Kristiyano. Could you imagine kung yung 80% na yan ay totoong Kristiyano? Hindi kaya pagpalain ng Diyos ng lubos na lubos ang Pilipinas? Pero hindi, kahit yung mga tao, ang sabi ng mga international community, we are the second most corrupt nation in the world. Sa kabila ng 80% is Catholic. Sabi ko nga, balik ka rin natin, 80% Baptist sa Pilipinas. Tapos ganito ang sitwasyon natin, ang mga leader natin, mga magnanakaw, ang mga pulis natin, corrupt, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, mayroong korupsyon. At tapos 80% ng populasyon Baptist, ano magagawin ko? Ako mismo personally, aalis ako sa Baptist. Aalis ako sa Baptist. Magkakatoliko ako. Kasi kung 80% ng Pilipino Baptist tapos corrupt ang gobyerno, isabihin walang impact yung preaching nila. Why? Because their preachers are ignorant in the Bible. Their preaching has no power to transform the lives of their parishioners. Walang kapangyarihan na magbago yung mga mensaheng iminimensahe nila. I've been a Catholic for 26 years. Napaka-faithful ko. Pero wala man lang isang mensaheng nag-stay o nag-sink in sa aking isipan na matandaan ko na na-bless ako. Pag umattend ako ng church, ano mo yung bang proud ka kasi umattend ka. Feeling holier than thou pagka gano'n. Ay, nakapunta ako ng church eh. Ba't sinasabi ko to? Mahirap na maulit sa Baptist yung ganong senaryo sa Catholic na nagpi-preach pero walang converts. Diba? Na may mga tao sa loob na pumupunta pero walang transformation sa buhay. Nagtuturo tayo pero wala tayong nagiging disciples. Mahirap yung ganon. So sa atin, para magpatuloy ang gawain natin, kailangan natin na mag-train ng mga faithful man sa loob ng church. Faithful man. Ikinig ako ng message ng mga iba't ibang religious group. I-observe ko sila Iglesia ni Manalo, Sabadista. Tinitingnan ko kung paano nila tinitingnan yung gospel at kung paano natin tinitingnan. Mormons, Pentecostal. Grabe na ngayon ang Pentecostal. Ano ang claim ng Pentecostal? Pentecostal is the most fastest growing church in the world. Pentecostal. Ang message nila ngayon, iba na. Puro pambobola. Sasabihin ng mga pastor ngayon, there will be no death in your family this month. Thunder it with amen. Sino nga ba? Amen. Walang mamamatay sa pamilya mo ngayon. Ay wala naman talagang nakatalagang mamatay after a month. Your future husband and your future wife will knock on your door this month. Say amen. Yung mga preaching na ganon. Remember, God told us to preach the gospel, not to make people feel good, but to make them good and godly. Hindi para gawing komportable at maganda yung pakiramdam na bubulahin natin, payayamanin ka ni Lord. May preaching pa sila na God will double your account. Paano yung walang mga bank account? Lugyan ko. Diba? God will deposit millions of dollars in your account this month. Claim it in Jesus' name. Sabi ko saan i-claim? Palawan ba? LBC? Gcash na ngayon, der eh. Ha? Gcash na ngayon. Gcash eh. So yung mga ganong preaching, kumbaga talagang mahirap na yung mga tao nakatingin sa prosperity, they feels good pero hindi sila godly. Maganda lang yung pakiramdam nila. Hindi dapat ganon. Sa atin, kahapon naalala ko yung nagluluto kami, sabi ni Pastor John, ano yung symbol ng sili? Kasi may sili kami nilagay doon sa pusit. Spicy, tapos ano siya, pampagana. Sa church, gano'n din. Minsan kinakailangan ng pastor na parang mabagsik mag-preach. Diba? Dapat, medyo maanghang magsalita si pastor. Grabe, hindi puro palaging Sweet. 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 Like sugar-coated na message, dapat hindi gano'n. Minsan dapat magalit si pastor, matapang si pastor, nagre-rebuke, rebuke, exhort. Sabi doon, yun yung purpose ng preaching.
para makatiyak tayo na may convert sa loob ng church. Para talagang meron tayong pagpapasahan ng ating ministry. So sabi ni Paul diyan, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Ano ba yung mga faithful men? Sino-sino ba yan? Of course, ito yung faithful sa attendance. Makikita mo naman andyan siya palagi pag kailangan ng pastor. Faithful yan sa offering, yung kanyang obligasyon sa church. Meron siyang burden kung paano yung church magpapatuloy, magko-continue. Meron siyang burden sa pastor. Alam niyo, hindi ko alam na magpapastor ako, pero pinag-aaralan ko nung time, ang gusto mo laging kasama mga pastor. Yung people pa lang ako, hindi ko alam, pero tuwang-tuwa ako kapag kaandyan yung mga pastor. Pag nag-fellowship sila, nakikiumpok ako sa pastor. Nakikinig ako sa kanilang mga Sharing. sinasabi nila, biruan. Iba nare-retain pa sa akin. Yun pala, magiging pastor ako someday. Kasi kasama ko yung mga pastor. Hindi ko alam. Ayoko rin namang magpastor, pero wala magawa. Tinawag tayo magpastor. So, naging pastor tayo. Yung sinasabi ni Pablo na ipagkatiwala, yung natutunan niya kay Pablo doon sa mga faithful members is napaka-importante. Para matiyak natin na pagtanda ni pastor, pagtanda ng mga pastor, pagtanda namin, may magtukontinue nung gawain na hindi pababayaan. At ano pinakamahirap nito is baka ang mangyari o sana wag naman pagkamatay ng pastor mawala na sa direksyon yung church. Baka yung susunod na manggagawa is mag-adapt na ng drums, mag-adapt na ng instrument, di ba? Maging progressive na. Hindi lang maging progressive, baka maging Pentecostal na. Yes. Alam niyo, Speaking in nakakalungkot tongues na siya. mayroong history tayo dito sa Pilipinas na may mga inordain na mga pastor na hindi naman talaga converted. May mga inordain because of influence lang. Dahil popular, may influensya, may pera, na-ordain lang sila kasi gustong i-ordain. Nung malaman kong i-ordain, hindi ako nag-participate sa ordination, umuwi ako. Sabi ko, ayoko niyan. Mabigat ang loob ko na i-ordain kasi hindi pa naman talaga dapat i-ordain. Ako mismo yung nakakaalam. So, in-ordain nila, matapos ang ordination, ilang taon yung lumipas, nagka-problema sa church, bumalik sa Pentecostal. Sabi ko, anong nangyari? Bakit parang ganun lang? Tinawag siyang primitive, na-ordain bilang primitive. Tapos nang magkaroon ng problema sa church, sa halip na magtayo, pumunta sa ibang lugar at magtayo ang gawain, bumalik sa Pentecostal. Hindi talaga converted. Na-ordain. Be careful tayo sa ganitong sitwasyon, na huwag tayong bara-bara sa pag-ordain ng mga manggagawa sa loob ng church. Kasi minsan, nai-impress lang tayo kasi parang popular, may influensya, dapat hindi ganun. Sabi ni Paul, hanapin yung mga faithful men sa loob ng church. Yun yung mga dapat nating pukusan. Yun yung dapat i-train at i-ordain kung kinakailangan. Natutuwa ako dun sa mga workers na pwede rin yung ordain, ayaw pa. Yun yung talagang tinawag. Kasi yung mga yun, nung i-ordain, nagbo-volunteer na i-ordain. I-ordain nyo na ako. Ayaw ko kasi hindi ko pwede. Alam nyo, sa ordination, tayo naman lahat na ordain. Isa sa mga tanong sa ordination is, paano mo natitiyak na tinawag ka ng Diyos? Diba? Yung isa sa mga tanong Doon makikita yung sagot nila kung talagang naiintindihan nila yung responsibility ng isang ordained pastor or posisyon lang yung gusto. Matawag lang na elder. Wala silang pakialam sa kanilang responsibility bilang ordained elder. Dapat na ipauunawa natin sa kanila yan. Sabi doon, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ginamit yung salitang also, kasi sabi ni Pablo, bago nila turuan yung iba, turuan muna yung sarili. Kung ano yung alam nila, i-practice muna nila, tingnan natin kung ito mga faithful man ito sa church, ay tinuturuan nila yung kanilang sarili o natututunan muna nila bago sila magturo sa iba. Dapat ma-practice muna nila kung ano yung kanilang natutunan bago sila magturo sa iba. Dapat may kakayanang magturo yung mga faithful man. Dapat hindi tayo naapektuhan ng mga maimpluwensyang
miyembro sa church, hindi tayo nagpapa-intimidate. Ako kahit kailan sa church, hindi ako na-intimidate sa mga ma-influensyang miyembro, malalaking miyembro, mayayamang miyembro. Tinayuan ko kung ano yung dapat kong tayuan bilang pastor. Hindi ako tumingin sa pera, hindi ako nanghingi ng mga privilege sa mga miyembrong mayayaman. No, never kong ginawa. Although inaalok ako, pastor, sabihin mo kung ano kailangan mo. Sabi ko, parang ang hirap naman ng tanong niya, ano? Parang hindi. Sabi ko, hindi naman ako tumatanggi pag binibigyan, sa loob ko lang. Pero para tanungin mo ako kung ano ang gusto ko, para naman napakahirap yata sa akin na i-voice out ko yung kailangan. Kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan, kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng eroplano lahat. Mahirap naman yung ganon. Hindi ako nagpastor para sa mga ganong bagay. Sabi ko, hindi rin ako nag-primitive dahil sa support. Naging primitive ako dahil yung truth ng Panginoon, yun talaga naging dahilan. Umalis ako sa Bible Box, nag-primitive ako dahil sabi ko, ito yung paglilingkod sa Diyos na tama. Minsan lang tayo maglilingkod, gawin nating tama. That's right. Masarap maglingkod kung alam mong nasa tama ka. Amen. Nalaman namin tama dahil nung bago pa kaming primitive, kami ni Pastor Jun, Pastor Dandelmo, dinigma namin yan, yung mga iba't ibang mga pastor, member kami ng iba't ibang theology groups. Lalo namin napatunayan kung gaano katibay ang doktrina, ang posisyon ng primitive kumpara sa iba't ibang church o paniniwala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming kadibate, mga foreigners. Nakita namin napakatibay. Pag primitive na yung nag-present, tahimik na sila eh. Talagang nabubulunan sila, naghahanap sila ng paliwanag na mahirap naman. Tatagni-tagni na lang sila. Sabi dyan ni Pablo, who shall be able to teach others also. Yung mga i-ordain natin, may kakayanang magturo sa iba. Pinapractice din yung tinuturo nila. Kasi pag wala tayong faithful man, ang mangyayari, bukas-bukas magpapalit na tayo ng, may mga i-add na sa church. Yung dating wala, magkakaroon na. Yung dating hindi pwede, pwede na. Baka bukas-bukas may babae nang tumatayo. Bakit kailangan natin gawin to? Tatlong bagay. To protect our members from the contamination of other so-called Christian churches. Kailangan natin protektahan yung mga miyembro ng church para kailangan natin itong i-preserve. To protect them, to preserve the doctrine and the principles of the primitive Baptist churches. Ito sa Pilipinas. Bahala sila sa Amerika. Dito lang tayo sa Pilipinas. Kailangan i-protect natin, i-prevent, i-preserve yung ating doktrina bilang primitive. Kasi pag hindi natin ginawa yan, sabi ko nga, ang nakakatakot, huwag naman sana mangyari, na yung mga church natin, dahil nga sa problema, mawawala ang church, titigil ang gawain, ang pastor ay kinuha na ng Panginoon, di malam kung sinong papalit. May mga kaibigan akong Bible Box, bata pa, mahilig kami sa basketball ng Bible Box, kahit ng primitive na ako, ini-invite nila ako sa basketball. So ako naman nagpupunta, nagkikibasketball ako, kaya lang, minsan nagsikip yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Hinahabol ko yung bola, hindi na pala ako makatakbo. So, pag hindi na ako huminga, sabi ko, Lord, mamamatay ba ako sa basketball? Yun ang sabi ko. Bigla ako nakahigop ng hangin. Nagkahangin ako sa baga, natauhan ako, sabi ko noon, hindi na ako magbabasketball kahit kailan. Ayoko naman. So, sila tuloy ako tumigil sa basketball. Isang pastor doon yung namatay. Ganon din nangyari sa akin. Pinilit niya kasi addict sa basketball eh. Namatay siya, bumagsak siya. Akala nila nagpapahinga lang, yung pala patay na pastor. 46 years old yung pastor. Nung namatay yung pastor, hindi malaman ng simbahan kung sino yung papalit, kung sino yung tatayo. Walang na-train sa loob. Hindi alam kung sino yung magiging successor. Walang marunong mag-preach, lahat natatakot sa pulpito. So sa atin dapat hindi lahat ng primitive Baptist men ay magpapastor. Pero dapat lahat ay able preachers, ang mga lalaki sa loob ng primitive Baptist churches. Willing kayong pag wala si pastor, pwede pag minsan ilang beses ako nag-preach na may trangkaso. Kasi walang ibang tatayo, kailangan tumayo. Diba? Sabi nga nung isang pastor, isang Kristiyano, Sunday, ginigising siya ng kanyang nanay, anak, bangon na. Sunday ngayon, bumangon ka,
dapat kang magpunta ng church. Sabi ng Kristiyano, Nay, may dahilan ako para hindi magpunta ng church. Ayun, sabi niya, ayaw nila sa akin, ayaw ko rin sa kanila. Hindi ako pumunta ng church. Sabi nung anak, may dahilan din ako anak para dapat kang magpunta ng church. Ano po yun? Ikaw yung pastor doon, wala magpi-preach. Punta ka sa church. Parang bakit pag miyembro, ang daling mag-excuse na hindi mo nakuha atin. Pero bakit pag pastor, wala? Ano? Kahit may trangkaso, kahit may sakit, kailangan mong tumayo sa pulpit kasi yun yung tawag sa iyo, panawagan ng Diyos sa iyo bilang manggagawa ng Diyos. Mga young preacher, maranasan yun yung naranasan namin. To be strong in the Lord. Kailangan magpakalakas, sabi ni Pablo. Be strong in the Lord. At yung source of strength natin, hindi sa pera, hindi sa support, hindi sa kapwa-pastor, sabi doon, but in the grace that is in Christ Jesus. Dapat doon tayo humuhugot ng lakas sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag sa mga material na bagay. And then, kung tayo ay magtitrain, sabi doon, commit those things, sabi doon, to faithful men. Look for the faithful man, not for the influential man, not the wealthiest member, not the most intellectual member, but to faithful men, yung mga tapat na men sa loob ng church. So kayong mga, ngayon pa lang dapat, bata pa lang, kita mo na yung faithfulness ng bata sa church. Kita mo na may mga bata na andyan lagi sa church. Sa amin, may bago kaming pamilya umaattend, tapos may mga anak, may mga pamangkin, kasama yung buong pamangkin, galing Pentecostal. Ang sisipag kumanta sa himnal. O talagang malakas pa ang boses sa matatanda. Sabi ko sa mga bata to, ang sisipag. Dapat bata pa lang, kita mo na yung pagmamahal sa gawain. Dapat yung people pa lang faithful na sa church. Amen? Dapat ordinaryong miyembro pa lang nakikita na ng faithfulness sa loob ng church. Para yung pastor, sabihin ng pastor, Lord, sino sa kanila yung pwede kong i-train, na pwede kong turuan, at makapagturo din naman someday dito sa church, na pwedeng maging successor ko bilang isang pastor. Ang success ng isang leader ay kung meron siyang successor. Pag wala tayong successor, magiging failed yung ating ministry. Mahirap na ipikit yung ating mata, kunin tayo ng Panginoon, na wala tayong katiyakan kung sino yung mag-handle ng church pagka tayo ay kinuha ng Panginoon. So para mapatuloy yung gawain natin, kailangan natin mag-train ng mga faithful. At kayong mga member, tayo mga member, dapat maging faithful din tayo. Eh paano kami mga babae, pastor? Wala ba kaming papel sa church? Meron! Kung makikita ninyo, nung ang Panginoon mag-resurrect, hindi siya nagpakita sa 12 apostles. Sa babae siya unang nagpakita. Alam niyo kung bakit? Sa babae siya unang nagpakita kasi para mabilis kumalat yung balita. Wala ko ibig sabihin na. Kasi evangelist ibig sabihin, may gift kayo eh. Hindi kayo pwedeng tumayo sa loob ng church, pero pwede kayong magpakalat ng balita na mabilis sa labas. Oo. Yun yung papel ng mga babae. Huwag niyong kalimutan, meron kayong part sa ministry. Yung mga lalaki sa loob ng church, kayo ay sa labas. Yan. Hindi ko naman sinabing magmarites kayo. Pero yun na rin. Kailangan na talaga na mag-share kayo ng gospel sa inyong mga kaibigan. Sa inyong mga kaibigan. Gamitin niyo yung cellphone para makapag-share. Tutuwa ako doon sa mga Christian, nag-share ng verses. May mga kaibigan sila na talagang sinishare nila ng gospel. Kailangan. So pag wala na tayong na-train, wala na tayong mga young preacher, wala na tayong mga future pastor sa loob ng church, kakalungkot. Hindi natin maabot yung talagang gustong maabot ng Panginoon doon sa ministry pinagkatiwala sa atin. Sana dalangin ko dito sa Pilipinas sa atin, yung kukunti pa ang primitive, kahit anong struggle, magpatuloy lang tayo. May mga pastor na halos gusto nang sumuko. May kaibigan akong pastor na ang sabi niya baka dumating elder sa panahon na makiatid na lang kami sa inyo. Sabi ko ba naman, sayang, tinawag ka ng Panginoon. Magbukas ka ng Bible study. May mga kapitbahay ka, kung ano yung may tutulong ko, sabihin mo lang, sasamahan kita. Sabi ko, ngayon kung pera ang kailangan mo, tutulungan kita. Hanap tayo ng mautangan. Yung tulong ko lang magagawa eh. So sabi ko sa ministry, magpakalakas tayo kasi yung tayo ma-discourage. Maraming dahilan para tayo ma-discourage, pero piliin nating maging malakas. Amen? Para ang church
magpatuloy para naman hindi ma-discourage yung ating mga miyembro. Gusto kong makita na bumilang tayo ng ilang taon dito sa Pilipinas. Kung yung Catholic Church, 500 years. Dapat tayo. Mas mahaba doon ang abuti ng Primitive Baptist sa Pilipinas. At wag namang mangyari na after 500 years ng Primitive sa Pilipinas, walang convert. Walang inner transformation sa mga miyembro gaya sa Catholic Church. Sana hindi naman. It's time na baguhin natin ang sitwasyon. So, lahat ng mapupunta dapat sa church, dapat ay converted, ma-convert ng salita ng Panginoon. Amen. At huwag tayong mag-ordain ng mga workers, mga preachers na hilaw na darating ang panahon na babalik sa pinanggalingan. Itatatwa yung pananampalataya bilang primitive. Sana wag nang maulit, no? Papasalamat ako hindi ako nakapagpatong ng kamay doon kasi talagang hindi ako sumali sa pag-ordain ng mga taong yan. So, sana be careful, maging lesson sa atin yung mga may mali tayo, wag nang maulit. Piliin natin na mapatibay ang church. Huwag tayong ma-discourage kung kukunti ng miyembro. Hindi naman tayo tinawag ng Diyos para maging successful pastor. Tinawag tayo ng Diyos para maging faithful Amen. pastor. Amen. God bless. Amen.